we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Negosyanteng nagpapahinga sa kanyang kubo patay sa pamamaril sa Lipa City. Pagkamatay ng kadete ng isang Maritime Academy sa Calamba City, Laguna, iniimbestigahan na ng otoridad. Presyo ng kamatis at luya sa Batangas City Old Market pumapalo na sa 220 hanggang 300 pesos kada kilo. Nasa 10,000 magsasaka at mangingisda sa Batangas at Quezon na naapektuhan ng El Nino nakatanggap ng ayuda ngayong araw. Presyo ng ilang school uniforms tumaas ilang linggo bago ang pasukan. At Philippine Cobra nasagip sa isang construction site sa Tayabas City, Quezon. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Patay sa pamamaril ng mga hindi pa nakikilalang sospek ang negosyanteng nagpapahinga lang sa kanyang kubo sa Lipa City. Nakatutok si Denise Abante. Dead on the spot ang 47 anyos na negosyante mula sa barangay San Celestino, Lipa City matapos siyang pagbabarilin pasado alas 5 ng umaga kahapon. Namamahinga lang umano sa kanyang kubo sa isang quarry site sa nasabing lugar ang biktima nang biglang may dumating na dalawang lalaki na sakay ng motorsiklo. Bumaba ang angkas at pinagbabaril ang biktima gamit ang kalibre 45 na baril. Blanco pa ang pulisya sa motibo ng krimen. Ilang beses na tumama sa iba't ibang parte ng katawan ng ating biktima na nagsanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Ongoing pa po ang investigation pero patuloy po kami nagpa-follow up. Maswerte namang nakatakbo ang kasama ng biktima na nagtamo ng mga sugat mula raw sa kanyang pagkakadapa. Sa ngayon, naiuwi na ang mga labi ng biktima sa kanilang tahanan habang patuloy pang pinaghahanap ang mga suspek na ayon sa pulisya, tumakas sa direksyon patungong Padre Garcia, Batangas. Tumanggi ng magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang pamilya ng biktima. Ngunit ayon sa kanila, wala silang alam na nakaaway o kagalit ng biktima. Hustisya ang panawagan nila sa pagkakapaslang sa kanilang kaanak. Kung sakaling makakita sila ng kanya-hinala, mga tao na patingin nila, ay itawag na agad nila sa atin sa Lipa City Police Station at ating maaksyonan agad ang mga bagay-bagay na pwede natin mapigilan o ma-prevent natin. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Pumapalo na sa 220 hanggang 300 pesos kada kilo ang presyo ng kamatis at luya sa Batangas City Old Market. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Sa Batangas City Old Market, piniling bumili ni Aling Cora ng ilang pampalasa gaya ng kamatis para raw mas makatipid kumpara sa grocery store. Pero sa halip na 1 kilo, kalahating kilo na lang muna ang kanyang binili. Ang presyo kasi nito ngayon, pumapalo na sa 220 pesos kada kilo mula sa dating 100 hanggang 180 pesos. Adi bumili ka na at baka lalong tumaas sa susunod na araw. Ayon sa ilang tendera, may 1 linggo na raw nararanasan ang muling pagtaas sa presyo ng ilang pampalasa. May tawad pa naman daw sa ibang mga paninda ni Andrea maliban lang sa kamatis. Hindi na raw kasi kayang babaan ang presyo nito dahil mahal din ang kanilang puhunan at hindi maiwasang mahaluan pa ng may sira o bulok na ang mga ibinabagsak sa kanila ng kanilang mga supplier. Bali, isang bagsakan po, halimbawa po isang bandel. Di bali sa isang bundle po ay 10 kilos. Hindi po kami pwedeng mamili doon. Wala na po kaming doon, dilugi na po sa mga bulok. Hindi naman po pwedeng mababa lang ang bigay, di wala po kaming aabutin. Wala po kaming tutubuin sa kamatis. Ang ibang pampalasa gaya ng luya, malaki na rin ang itinaas. Naglalaro na ito ngayon sa 250 hanggang 300 pesos kada kilo mula sa dating 180 hanggang 200 pesos. Wala namang paggalaw sa presyo ng sibuyas. Ayon sa ilang tendera, ang pagtaas sa presyo ay bunsod ng tag-ulan. Ang kamatis po hindi po siya season dahil yan po ay
pang tag-araw. Ngayon po, medyo nag-uulan, madali pong masira ang kamatis. Bukod naman sa talong na puti na nasa 140 pesos na ngayon ang kada kilo mula sa dating 130 pesos, nananatiling matatag ang presyo ng mga gulay. Ang talong na puti lang naman po yung mahal ngayon. Gawa ng dinaanan po yan ng peste. Ayon sa mga tendera, pagiging wais sa pamimili at tamang diskarte sa pagbabudget na lang daw ang pairali ng mga mamimili para makasulit sa mga pinamili. Kasama si Buhay Adanti Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Target na matapos ng LTFRB Calabarzon ang court hearing para sa Unconsolidated Public Utility Jeepneys ngayong Hulyo. Samantala, ang mga paliwanag ng driver-operator sasalain at isa sa ilalim sa deliberasyon ayon sa ahensya. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Kinikilala ng LTFRB at mga law enforcement agencies ang mga provincial authority ng consolidated PUJs. Pero aminadong factor umanong wala sa full implementation ang pagmumonitor sa mga PUJ para silipin kung may QR code sticker ang mga ito. Sa dahilan wala pa rin kasing yung law enforcement sa ngayon kasi ay hindi pa na full force ang enforcement operation ng mga law enforcement agency ng ating gobyerno. Nasa halos 30% pa lang ang nakakakuha ng QR code sa 21,000 consolidated jeepney sa rehiyon. Hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin ang hearing sa mga driver-operator na walang inanibang korporasyon para sa mga unit na walang kooperatiba pagkatapos ng April 30 deadline pero ninais sumapi ang paliwanag ng LTFRB. Yan po ay pagpupulungan kung ano po ang gagawin sa mga hindi nakapag-consolidate at kung saan nagbago na ang isip nila na gusto na nila makapag-consolidate. Dadaan daw ito sa deliberasyon at ang desisyon manggagaling sa head office. Target ng tapusin ng LTFRB ang pagdinig ngayong buwan ng Hulyo. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nakatulong sa mga sakahan at pananim ang madalas na pag-uulan ayon sa ilang magsasaka sa Batangas. Samantala, ang nararanasang pag-ulan hindi pa sapat para magsimula ang La Nina ayon sa Pag-asa. Narito ang report ni Hazel Alviar. Pag-ulan sa hapon o gabi ang madalas na maranasan sa Kalakang, Batangas. Ayon sa Pag-asa, dulot ito ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ at easterlies. Ang nararanasang pag-uulan malaking tulong daw para sa mga magsasaka gaya ni Noli. Ang dating halos matuyot niyang mga pananim na papaya, malago na at namumunga pa. Nagawa na rin nilang makapagtanim ng mga sitaw at handa ng anihin bukas. Hindi na rin nila naging problema ang patubig. Dito sa lugar dito sa Ibaan, parang kulang. Pero doon sa ibang lugar, merong nahiling na tama na. Dahil lugar-lugar naman ang ulan eh. Sunod na paghahandaan daw ni Noli ang La Nina na nauna nang sinabi ng Pag-asa na sa Hunyo magsisimula. Pero nito lang Martes, sinabi ng Weather State Bureau na maantalang pagsisimula ng La Nina at sa huling quarter pa ng taon o sa Oktubre ito magsisimula. Dating ng October, November, December, ito yung possibility na weak La Nina mindset na yun. Babala ng Pag-asa, kailangan paghandaan ito dahil maaring malalakas na ulan ang maranasan. Historically kasi kapag may La Nina, yung loss and damage sa agriculture tumataas lalo na pagdating ng October kasi yung mga standing crops nagiging submerged and hindi na makarecover yung ating mga pananim during that period. Pero para sa magsasakang sinoli, hanggat napapakinabangan nila ang ulan, hindi sila titigil sa pagtatanim sa pag-asang makabawi sa ikinalugi sa nagdaang El Nino. Yung La Ninang sinasabi, hindi naman yun natin komportable na dito sa atin. Hindi malay mo, sa ibang lugar. Pero naghahanda rin kami sa La Nina. Kung talagang matubig, anong gagawin? Kung masisira ang halaman, doon na lang ang punto ng mga magsasaka. Kasama si Buhay Adanti Jr., Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Nakatanggap ng ayuda ang nasa 10,000 magsasaka, mangingisda at residente na naapektuhan ng El Nino at Bagyong Aghon sa Batangas, Quezon at Laguna. Ang pamamahagi ng tulong pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, tulong at pasasalamat daw ng gobyerno sa mga magsasaka at mangingisda ang ipinamahaging 10,000 pisong ayuda at mga makinarya.
10,000 mga magsasaka, mangingisda at mga pamilya mula sa 6 na distrito ng lalawigan ng Batangas ang nagtipon-tipon upang tumanggap ng 10,000 cash assistance mula sa DSWD. Sa ilalim yan ng Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolks and Families kung saan ang mga benepisyaryo ay mga lubhang naapektuhan ng nagdaang El Nino. Ipinamahagi rin ang 15 motorized fiber boats sa lalawigan ng Batangas at Quezon, tig-isang 62-footer motorized bangka, tig-5 fish cages sa 2 lalawigan at mga fishing gear sa 25 beneficiaries sa Batangas. Kabilang na rin ang mga pananim, punla at mga kagamitan sa pagsasaka gaya ng harvester, dryer at iba pang makinarya. Ang mga tulong na to ay aabot ng 119 million pesos ang halaga para dito sa Batangas. Ang tulong na ibibigay sa Quezon ngayong araw ito is nagkakahalaga ng 368 million pesos. Combined total sa Batangas, Laguna at Quezon ay 615 million pesos ho ngayong araw. Base sa aming huling datos, nagkakahalaga ng 408 milyong piso ang nawala sa sektor ng agrikultura dito sa inyong rehiyon, sanhi ng matinding tagtuyot. Kung kaya't mabamahagi po ang aking tanggapan, nagtig 10,000 piso para sa mga magsasaka, mangingisda at ilang pamilya mula sa Batangas, sa Laguna at sa Quezon. Isa sa mga nakatanggap ng ayuda at bangka ang mangingisdang si Eddie mula sa Agdangan, Quezon. Matapos daw ang malaking dagok na pinagdaanan, malaking bagay daw na kahit papaano ay may maipandadagdag siya sa kanyang panghanap buhay. Malaking tulong po ito sa katulad ng mga mangingisda dahil lalo na po ang pangunahin namin kinukuha ay siyempre sa pangingisda. Ito po yung binubuhay namin sa aming mga pamilya. Mabigyan talaga ang lahat ng mga mangingisda. Bukod sa pasasalamat, may panawagan din si Eddie sa gobyerno. Sana mabigyan din ng pansin ang mga illegalista na talagang yun din po yung umuubos ng ating mga isda sa ating karagatan. Ang presidente ng Samahan ng mga Magsasaka sa San Juan, Batangas na si Mang Marcelo, malaki rin ang pasasalamat sa mga natanggap. Napapabilis namin ang pag-aani ng aming mga palay, especially noong natag-ulan. Napakalaking tulong nito dahil kung manual na ko, napakatagal. Ito talagang in a matter of 1 hour for 1 hectare tapos. Pero kung manual, naku po, lalo tagulan na ito, baka abutin na 1 buwan. Isa rin sa mga nakatanggap ng 10,000 pisong ayuda mula sa pamahalaan ang magsasaka mula sa Padre Burgos, Quezon na si Mang Larry. Sa halos 1 hektarya raw kasing inaaryendo niyang taniman ng mostasa at pechay nasira ng naranasang El Nino at ng bagyong Aghon. Pwede namin paikot ulit ito para sa pagtatanim namin. Kasi ma'am, back to zero kami nung nagtanim kami ng mustasa at pechay na kalahating hektarya na inabot ng tag-init tapos inabot pa ng bagyo. Kaya kahit katiting di kami nakatikim. May babala naman ang DSWD sa mga opisyal na magtatangkang kumuha ng porsyento o bumahagi sa natanggap na ayuda ng mga benepisyaryo. Walang may karapatan, walang may kapangyarihan na bawasan yan kahit na nasa gobyerno pa sila. Nakasuhan natin yung mga barangay officials at ngayon iniimbestigahan na ng ombudsman. Ace, agad naman daw magsasagawa ng investigasyon ng DSWD sakaling may maiiulat na opisyal ng gobyernong kumuha o bumahagi ng porsyento sa ayuda na labag sa loob ng benepisyaryo. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod. Assistant Vice President, New Business Development, Assistant Research Manager, Senior Research Analyst, Auditor, Wardrobe and Costumes Clerk, Production Coordinator, Unit Head, Building Maintenance and Project Management at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Iniimbestigahan na ng otoridad ang pagkamatay ng isang kadete ng isang maritime academy sa Calamba City, Laguna. Samantala, ang pamilya ng biktima hindi naniniwalang walang foul play sa pagkamatay ng kaanak. Nakatutok si Denise Abante.
saan ganito ang sinapit ng anak ko. Dahil pumasok siya doon para sa kanyang kinabukasan. Puno ng pangarap para sa pamilya ang panganay na anak na si Vince Andrew de los Reyes. Kaya nag-aral siya para maging marino sa NYK-TDG Maritime Academy of the Philippines sa Calamba, Laguna. Pero sa isang iglap, naglaho ang lahat ng kanyang pinaghirapan dahil si Vince Andrew pumanaw matapos umanong isa lang sa parusa ng isang mas senior na kadete. July 8, 30 minuto matapos silang maghapunan, pinag-report si Vince Andrew ng kanilang senior sa cabin nito. Dito raw siya inutusan ng mas senior na kadete na mag-exercise dahil sa isa umanong offense. According doon sa investigation, si victim was ordered to perform a series of exercises. So yung una is a squat thrust for 100 repetitions. Then yung pumping, another 100 repetitions. Then yung last kung saan siya nag-collapse is yung star jump. Dinala sa infirmary at isinalang sa CPR si Vince Andrew. Pero nang napansing hirap ng huminga at mahina na ang pulso, isinugod siya sa ospital kung saan siya idineklarang dead on arrival. Ayon sa mga kaklaseng sumama sa kanya sa cabin, walang body contact na nangyari. Pinag-exercise lang anila si Vince Andrew. Hinihintay pa ang resulta ng autopsy. Nakita natin doon sa investigation na hindi intensyon ng suspect na patayin yung victim. Sa tingin namin hindi naman nahis yung bata, but titingnan natin pa rin yung report ng medico-legal. Ang pamilya ng biktima hindi kumbinsido na walang foul play dahil wala raw itong problema sa kalusugan base na rin sa mga medical test na kanyang pinagdaanan bago makapasok sa Maritime Academy. Hindi ako maniwala kung exercise lang. Exercise? Ikamamatay. Kung nakita niyo ang itsura ng anak ko sa video ko, sa picture ko, kung exercise lang, saan ang sinabing iingatan? Huwag mag-alala, mga magulang at mga anak ninyo dito, iingatan. Base sa investigasyon, posibleng mitsa raw ng parusa ang paraan ng pagsagot ng biktima sa kanilang group chat. Yung pag-thumbs up, maybe hindi nagustuhan ng senior class. Thumbs up instead of answering ng formal na okay. Sinampahan na ng reklamang reckless imprudence resulting in homicide ang suspect. Maghintay na lang po tayo sa korte. Yung po lahat po para maliwanagan po lahat. Sa isang pahayag, sinabi ng NYK-TDG Maritime Academy na nag-alok na ito ng tulong at counseling support sa pamilya ng biktima at nakikipagtulungan sa investigasyon. May ginagawa na rin daw silang full review sa mga patakaran at code of conduct ng eskwelahan kasunod ng insidente. Naiuwi na ang katawan ni Vince Andrew sa kanilang probinsya sa Oriental Mindoro. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Tumaas ang presyo ng ilang school uniforms ilang linggo bago ang pasukan. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Blouse para sa school uniform ng kanyang apo ang hinahanap ni Aling Lucena. 4 daw sana ang balak niyang bilhin pero matapos makapamili at makipagtawaran, isa lang muna ang kanyang binili. Susubukan daw muna niya kung magkasya sa kanyang apo bago bumili ulit ng iba. Ngayon po ay maluwag pa kaya ngayon po ako bumili ng uniform. Dahil pagka isang kung kailang pasukan, ay di madami pong mamimili. Ayon sa ilang tendera ng mga ready-made uniform, tumaas ng 5 piso ang presyo ng mga school uniform kumpara noong nakaraang taon. Dahil daw ito sa pagtaas din ng presyo ng tela. Ang blouse at polo naglalaro sa 150 hanggang 170 pesos ang kada piraso depende sa size. Ang palda nasa 250 hanggang 350 pesos. 380 hanggang 400 ang pantalon habang 150 pesos ang jogging pants para sa PE. 150 hanggang 170 pesos ang shorts at 90 hanggang 100 pesos naman ang puting t-shirt. Malakas ng araw ang bentahan ngayon ilang linggo bago ang pasukan sa July 29. Ang pwestong ito ni Nancy gabi pa lang daw ay tumatawag na sa kanyang supplier para sa kinabukasang delivery. Mabenta raw ang t-shirt na pang daycare kung saan 2 hanggang 3 dosenang t-shirt ang naibebenta niya sa isang araw. Medyo malakas talaga ho. To the point na dapat full stock. Ibig sabihin from size 6 to 5X ang aming size. Polo at blouse. Sa mga maluwag ang budget at nais namang magpatahi, nasa 700 hanggang 1,300 pesos ang kada set depende sa klase ng tela. Marami na nga rin daw ang nagpapatahi sa pwestong ito ni Aling Susan. Nasa 20 blouse raw ang nagagawa niya sa loob ng isang araw. Kasi sukat na sukat sa kanila.
At saka yung mga ganito, wala yung mga ready-made. Yung mga ganitong rebite, wala ang ready-made. Sa amin lang yan. Kasama si Buhay Adanti Jr., Hazel Alvion. Balitang Southern Tagalog. Nasagip ang isang Philippine Cobra sa isang construction site sa Tayabas City, Quezon. Nakatutok si Paul Hernandez. Gamit ang snake clamp, maingat na ni-rescue ng mga tauhan ng Tayabas City Environment and Natural Resources Office o City Enro ang cobra sa Tayabas City, Quezon. Nakita yan sa isang sulok ng construction site sa isang subdivision sa Barangay Wakas. Nagulantang daw ang mga trabahador sa paglitaw ng ahas na ayon sa mga otoridad ay isang uri ng Philippine Cobra. Venomous o makamandag ang Philippine Cobra, kaya delikado kung makakatuklaw ito ng tao na maaari nitong ikasawi. Yung bahay kasi na pinuntahan namin, may mga gamit na kinain ng daga. So sign yun na yung lugar na yon ay pinupuntahan ng daga na maaaring kaya nagpunta doon yung ahas kasi may hinahabol na pagkain. Kaagad ding itinurn over ang Philippine Cobra na may habang 4 na talampakan sa DNR Sentro Tayabas para sa tamang pangangalaga rito. Payo ng mga otoridad, sakaling makakita ng ahas, huwag itong sasaktan. Ipagbigay alam sa kinaukulan para ma-rescue. Mahigpit na ipinagbabawal sa ilalim ng RA 9147 o ang Wildlife Conservation and Protection Act of 2001 ang pangongolekta at pag-aari ng anumang klase ng mga buhay ilang. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Dugo ko po. Ang init po kasi, tapos paulan-ulan. Tsaka ano pa kuya, mga itlog pag niluluto. Kumukulo ba ang itlog pag niluluto? Pero ang kumukulo talaga, bukod sa tubig, bulkan. Utak, ulo. Kasi pag mainit ang ulo mo, nakulo ang dugo ko sa taong iyon. Ulo ko. Kasi ulan naman ang ulan eh. Saka pag ako'y nagagalit, nakulo ang aking dugo. Lalo na pagka hindi naghuhulog sa akin, nakulo ang dugo ko. Nakulo po? Opo. Dugo ko po. Kapag po na nakikita kong kasama siyang iba. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Sa Globe Balita, makikita sa kuha ng drone video na ito ang lawak ng pinsala dulot ng landslide sa isang iligal na minahan ng ginto sa Sulawesi sa Indonesia, kung saan hindi bababa sa 23 katawan nasawi ayon sa otoridad. Ang pagguho ng lupa at putik na epekto na matinding buhos ng ulan lumamon sa ilang kabahayan, minero at residente sa Suwawa District sa probinsya ng Gorontalo. Nagpadala na ng helicopter at mga rescuer ang pamahalaan itong Martes para ipagpatuloy ang paghahanap sa 35 residenteng nawawala. Samantala, 18 katao ang patay habang 19 ang sugatan matapos salpukin ng isang bus ang isang tanker sa Northern Uttar Pradesh State sa India. Patungong New Delhi ang bus nang mabangga nito ang likod ng tanker na may lamang mga gatas. Agad isinugod sa pagamutan ang mga sugatang pasahero. Nagpapatuloy ang investigasyon habang inaalam pa ng pulisya ang bilang ng mga pasaherong sakay ng bus. Mga kapuso, nagpapatuloy ang maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil yan sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na umaabot sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Easterlies at localized thunderstorms naman ang iiral sa iba pang lugar. Sa datos ng Metro Weather, may tsansang ulanin ang ilang bahagi ng Mindoro Provinces, Palawan, Quezon, Rizal at Romblon. May malalakas na ulan na posibleng magdulot ng pagbaha o landslide. Maaari ding ulanin ang iba pang bahagi ng bansa. Mga kapuso, bukas Biyernes, July 12, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Calacas City, Lipas City, Santa Teresita, Taal at San Luis, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng tapping ng primary lines at clearing activities.
Sa mga kapuso natin sa Dasmariñas City, Cavite, get ready for the big hugs at sumugod na sa SM City Dasmariñas sa linggo po yan, July 14, alas 2 ng hapon. Sama-sama nating saksihan ng Big Bear Energy Launch kasama ang Sparkle host na si Migs Almendras. See you there mga kapuso! Binabalanse ni Winwin Marquez ang career at pagiging isang ina. Ang aktres nagpasalamat sa suporta ng kanyang partner. Narito ang report ni Denise Abante. Kasabay ng pakikisalamuhan ni Sparkle artist Winwin Marquez sa kanyang kapwa mommies nitong Sabado sa isang mall sa City of Santa Rosa, Laguna, pilit din daw niyang binabalanse ang kanyang oras sa kanyang cute 2-year-old baby na si Luna. Bagamat first-time mom, marami pa raw siyang dapat matutunan sa pagiging isang ina. Pero laking pasasalamat daw ni Winwin na very supportive ang kanyang partner. It's always a working balance with my partner. Kasi syempre, we support each other on our sarili-sariling careers, no? So, hinahati namin yung workload and responsibilities. And I think that's one factor na mag-work yung parenting namin. Kahit daw busy na sa trabaho, hindi pa rin daw nawawala ang mom guilt habang malayo sa kanyang baby. Mom guilt, it will always be there. Yun yung mahirap talaga tanggalin bilang isang nanay. But kailangan kong isipin sa sarili ko na, no, I'm doing this for my daughter as well. I want my daughter to see that I'm pursuing what I want to do in life and yung goals ko. Abangan ang karakter na gagampanan ni Winwin sa Afternoon Prime na Lilet Matias, attorney at law. It's about husband and a wife and may hurdles silang pagdadaanan na tingnan natin kung matutulungan ba ni attorney Lilet Matias. Yun. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Alae! 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 Dugo ko po. Sa mga taong ano po, plastic. Dugo po. Bakit? Kapag nagagalit po, ganon. Ano ang kumukulo? Sabon. Labla. Bulkan. Bakit po? E di ba may lava kumukulo. Bulok sa tubig. Ulo. Pero Yung sinaing na kanin. Hindi ka nakulo yun. Nice. Yun na. Dugo. Kasi tuwing umiinit ang ulo ko, nakulo ang dugo ko. Sa'yo! Ulo. Sa asawa? Sa kaaway? Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.